Magandang araw po muli sa ating lahat at welcome sa Balawis Magtanggol Channel. Tulad ng nasabi ko, trivia sa ating national hero, bakit nga ba siya tinawag na Pepe? Well, ang Pepe theory, ibig sabihin Pater Putativus, which is the most popular explanation and the one often taught in Philippine history is that Pepe comes from the Latin abbreviation PP, meaning in the Bible, Saint Joseph or San Jose is the Pater Putativus, putative father of Jesus Christ. Putative means commonly accepted or assumed, distinguishing him as the foster father rather than the biological father. At devoted kay Saint Joseph po ang ina ni Dr. Jose Rizal. Kaya pag Jose, yun po ang commonly endeared nickname, Pepe. Yan po ang isang trivia sa ating pambansang bayani. Sino nakadiskubre ng kanyang grave sa Paco Church, no? Si Narcisa Rizal, ang kapatid ni Jose Rizal, na pinagmasda. Marami pong inikot na sementeryo at nang napapunta sa Paco Cemetery na obserbahan po ni Narcisa na may mga gwardya sibil at may binabantayan puntod na gawa lamang sa lupa ni walang marker po, no? Kaya nung nag-relieve po yung mga gwardya sibil, ay kinausap ni Narcisa yung sepulturero na lagyan ng markings upang matandaan ito dahil hindi pa nung araw na yon nakuha ang labi ni Dr. Rizal. So nilagyan po ng marker, baligtad po ang inilagay na marker. Jose Bali RPJ. Okay, yun po ang inilagay na marker kay Jose Rizal. Okay, punta po tayo dito. Tuloy natin yung military, no? Engagement ng ating military at babanggitin po natin from Noli noon panahon ni Jose Rizal at sa ngayon, yung sinasabi o tinatawag nating Nunc me tangere, touch me now, nung panahon ni Jose Rizal, Noli me tangere, touch me not. Ngunit ngayong kapanahunan ay kinakailangan po talagang masaling na po tayo upang tuluyang magising at mabago ang istorya ng ating lipi. Eh nararapat na lamang po sapagkat pagkatagal-tagal na po itong ganitong sitwasyon natin na hindi ayon o hindi maganda. Basahin ko po muna, no? From Noli to Nunc. Ito po yung narrative, ito po yung focus natin. Institutional honor versus systemic rot in the Noli. The military was represented by Alferez, the brutal enforcer, and the civil guard, no? But the NUNC, itong ngayon, now, movement appeals to the brotherhood of the sword to choose the side of the people, of course. Tulad po noong nangyari noong panahon ni Rizal, 1896, at pag nirambol po natin yung numero, nangyari din po noong 1986. Napakagandang pangitain po, no? 1896, 1986. Kaya lang po, wala pa rin natang nangyari noong 1986. Bigo pa rin ho tayo. Napakadami na hong lumipas o nakaraang mga presidente, pamumuno. Bigo pa rin po hanggang ngayon, masasabi. So, ito po yung military police narrative, the sword of the people. Babasahin ko po para hindi tayo magkamali. For the cadets, the honor of Ibarra's father,
Okay? The story, Don Rafael Ibarra, Crisostomo's father, was a man of high standing who was destroyed by a corrupt system because he stood up for justice. Okay? Ito po ang mensahe. You entered the academy to protect the weak. Makinig po kayo, mga kadete. To protect the weak. Not to be private security of a damaso. Yan. Sino po ba mga damaso sa ngayon? Ilalahad po natin yan. Alam nyo na rin naman. Pero bibigyan po natin ng emphasis mamaya. O bukas. O sa susunod na vlog natin. Your uniform, pagkatandaan po natin, ang uniforme nyo po belongs to the flag, not to the politician who signs your promotion. Tandaan po natin mabuti. Ang uniforme belongs to this flag, not to any individual or group of people. Okay. The appeal. Ano po ang appeal? Well, we should remind all that they are the Crisostomo Ibarras. Okay? The educated, elite youth who must decide if they will build a nation or just follow orders that bleed it dry. So yun po ang challenge po no, sa mga kadete. Will you just follow orders that bleeds or oppresses or help build a nation? Ito naman po, para sa mga aktibo at bagong graduates o mga graduate at mga inactive duty. Hindi lang po pang-opisyal, pangkalahatan po to, sundalo at pulis, no? So, pero tinutumbok po natin dito muna, yung mga graduates ng academy at graduates ng kapulisan. The dilemma of the civil guard and the story in the Noli, the civil guard were often Filipinos forced to oppress their own kin. Ano po mensahe? When the people rise on June 19, 2026, yan po yung pangarap natin lahat. Kaya tara na, sumama at pakinggan at alamin kung ano ba talaga ito. The story, you have to look across the line and see your own mother, your brother, your former teacher, your friends. Yan po yun sa June 19 para sa ating mga kasundaluhan at sa mga kapulisan at sa lahat ng ating kababayan na rin. Pero more pointing to the people who have the authority to protect us, who have the mandate to protect us. Okay? Kaya nga tignan daw po natin across the line yung nanay natin, tatay natin, kamag-anak natin, kaibigan natin, former teacher. So, are you there, militar at police, to protect the social cancer in Congress? Uy, may clue na. Congress, social cancer. Or are you there to protect the body of the Republic? Tayo. Ang appeal, focus on constitutional duty. Remind all kapulisan at militar that the new people power, hindi na po sa EDSA yan. Magandang marinig kung saan mangyayari yan, new people power. Is a digital and peaceful demand for the very transparency that ensures their equipment and benefits aren't stolen by salvies
in the bureaucracy. Uy, pumasok si Father Salvi. Okay? Malalaman nyo later kung sino ba yung Padre Damaso at sino ba yung mga Padre Salvi. Marami pa ho yan. Maihahambing natin yung mga karakter na ginawa ni Rizal sa ngayon. Okay? And for the retirees, ito, importante, napaka-importante para sa amin na nagretiro na po sa serbisyo. Ito po yung pakiramdam na parang kulang. Kulang na kulang ang ginawa namin para sa serbisyo. Nang kailangan kumpletuhin sa kapanahunan ngayon. Dahil hindi lang po pwedeng iwan sa Gen Z, kung tawagin, sa hope of the fatherland is the youth or the motherland is the youth. Hindi po. Kailangan samahan na po natin ang kabataan. Samahan natin ang Gen Z, ang mga millennials, ng mga seniors na kagaya natin. Napaka-importante po ng mga seniors. Sabi ko nga, nakikita ko sa aking vlog, yung mga nanonood, no? Karamihan po seniors. Kinakailangan po matapik po natin ang millennials at saka ang Gen Z. Sama-sama na po tayo, hindi lang pwedeng kabataan. Kasi pag hindi sinamahan ng matatanda, lumulubog din sa kumunoy ang kabataan dahil pinatatahimik po sila. So hindi na po pwede ngayon. Magkakasama na po tayong lahat na dapat ipagmalaki sa buong mundo. Siyempre dito. Okay? Ito po yung The Wisdom of Old Tasio and Courage of Elias para sa mga retirees. The story, Elias was a man who lost everything but found his purpose in the resistance. Retirees have the pension, security, that active duty officers don't have. So ano mensahe? The message, you have finished your service to the state. We have finished our service to the state. Now fulfill your service to history. Our voice carries weight in the mess halls and the boardrooms. So the appeal is call on us to lead. Strategists, retirees can speak truth to power without the fear of a court martial. They are the moral command of the movement. So this is a vlog to the retirees. I'll make a letter to the uniform. Hindi lang tayo makapaglagay ng magandang footage, but we will come up with a letter to the uniform. In fact, meron ako maiksing kwento po, no? Sabi ko nga, sa tunay na pagbabago, cognitive, affective, and psychomotor. But the most, that is holistic development of an individual. But the most important is the affective or yung attitude. Tandaan po natin yun. Tanong nga Sir, bakit ang dami nating matatalinong mga opisyal o mga government official pero bakit ganito pa rin tayo? Kasi, sa simpleng paliwanag, pag hindi nagdaan dito, baliwala yung natutunan, yung cognitive o yung knowledge, at magiging baliwala din yung skills o psychomotor. So, pinaka-importante ang affective. Kaya nga, ang sabi ko, sabi ng iba, bahala na ang Diyos. Diyos na ang pagkatiwalaan, ilaan mo na lang sa Diyos. Puro Diyos. Mali po. Hindi po inuuna ang Diyos. Pangalawa lang po ang Diyos. Dahil pag pangalawa ang Diyos, matutuwa po siya. Hindi importante na una siya lagi. Mali po. Pangalawa lang siya. Bakit? Ituloy natin sa susunod na talakayan natin. Nabanggit ko ang June 19, 2026, the New People Power. Hindi na po sa EDSA. Huwag na. Hindi po tao. Huwag na. Hindi Marcos, hindi ERAP. Tapos na ho yan tao. Ngayon nga, nagpo-polarization tayo. Napupunta na naman sa tao. Mali po.
institusyon ang hinahanap po natin sa pagbabago. Papakita po natin sa taong bayan at sa buong mundo kung paano 'to mangyayari. So, maraming salamat po. Patuloy po kayong sumubaybay. Ipasa niyo po ng ipasa at ng dumami tayo at ng dumami din ang New People's Power sa June 19. Maraming salamat po. Ganito na pala. At mabuhay